Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong love life. No? Titinan natin ang energies ng inyong love life ngayong 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. Comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. At kung you are claiming the reading. Okay? So, let's see, Virgo. Your love life. Anong love life ng mga Virgo? Ngayong 2025. 3 of Cups, 5 of Cups. Nako. Meron ditong pagsisisi. Yung iba sa inyo, maaaring meron kayong friend na parang magkakaroon kayo ng parang ang tawag doon, yung magdi-drift apart kayo. Magkakalabuan. 'Di ba sa mga friend, hindi lang naman sa mga romantic connections 'yan eh. Sa mga friends din na yung parang tipong hindi na kayo nag-uusap madalas, hindi na kayo parang hindi nyo na nagigets yung bawat isa. You are drifting apart. Oo. Baga na-outgrow nyo na yung isa't isa. Kung dati super close kayo, for some reasons, nag-iiba yung interest niya, nag-iiba yung interest mo, may mga changes sa buhay niya, changes sa buhay mo. So, pwedeng hindi na kayo nagkakaroon ng time together. So, nakita mo, mas nagiging close na siya sa ibang tao at maaaring ikaw, ganun ka rin. Okay? Some of you naman, okay, I see someone here na malungkot siya kasi yung person na gusto niya meron ng iba, meron ng partner. Pwede kasi tong friend, no? Yung tipong you've been together, like you've been friends for a long time. And then, itong person na to, itong friend mo na to, nagkaroon ng romantic partner. Tapos parang doon mo na-realize na, pwedeng meron ka palang, so iba, pwedeng confused, no? Pwedeng you are just wanting na maibalik kung ano yung dati na meron kayo. Can be friendship. Yung samahan ninyo. 'Di ba? Na ngayon, hindi nyo na na-experience kasi may kanya-kanya na kayong life. May kanya-kanya na kayong relationship. So, pwedeng selos or, hindi selos na nakikita ko rito. Yung parang, meron kang awareness na feeling mo may nawala sa'yo. Feeling mo nawala sa'yo yung friend mo na yon. Feeling mo nawala sa'yo tong person na to na who is very close to you. I feel like you really miss the conversations that madalas nyong gawin. Oo. This can apply sa isang romantic connection or sa isang friendship, no? Meron dito na mas nagiging close pa sa kaibigan niya kaysa sa partner niya. Yung mas may time sa kaibigan, sa mga katrabaho kaysa sa partner niya. O kaya yung partner niya parang nalulungkot kasi mas madalas siya lang, 'di ba? May mga ganun. May mga ganung pagkakataon na kahit na may karelasyon ka, feeling mo wala kasi wala siya dyan para sa'yo. Okay, what else? So, importante rito, be open sa communication, no? Kung ano yung nararamdaman mo, tell that to the person that you are dealing with para magkaintindihan kayo. Kasi kung didibdibin mo lang yan, ang hirap. Ang bigat niyan.
Tapos bigla na lang yang parang sasabog. Tapos biglang yung other person wala siyang kaalam-alam na may issue ka pala sa kanya. B. It's the B. But whenever I see the word B, ang nare-remind sa akin yung sweetness, tamis, 'di ba? So pwedeng parang nawawalan yung sweetness ninyo sa isa't isa if you are in a relationship with someone. Some of you mas parang magiging ang tahimik. Pwedeng yung dati na lagi kayong nag-uusap, lagi kayong may mga diskusyon, parang unti-unti nawawala. Kasi pwedeng yung person mo, let's say yung person mo, mas nagkakaroon siya mas naaaliw siya sa company ng kanyang mga friends or ng ibang bagay. Sometimes you feel like parang boring kayo, ganun. Or pwede namang reversal yung energies nito na ikaw yung parang mas naaaliw sa kaibigan, katrabaho kaysa sa partner mo. Kasi pwede yung partner mo boring na siya. Or hindi na kayo, parang hindi na ninyo maintindihan yung ganap ng bawat isa. 'Di ba? Yung mga pinagkukwentuhan nyo, hindi na kayo nakakasakay sa mga kwento ng bawat isa. Hindi nyo na magets. Look into your inner strength. So, I think kailangan mong i-reassess yung relationship ninyo kung hanggang saan mo kayang tiisin or hanggang saan mo kayang magstay sa relationship na to. Sa tingin ko naman lang to kulang lang. May kulang lang. Kulang lang kayo sa sa oras. Sa isa't isa. Which is a relationship, may mga times naman talaga na ganun, lalo na kung pareho kayong nagiging busy sa kanya-kanya ninyong trabaho, career, or mga projects ninyo, 'di ba? Lalo na kung magkaiba kayo ng industry pagdating sa trabaho. But ang pinakasusi kasi dyan is your communication. Yung openness nyo sa isa't isa. Itong get to know, it's like asking the person, na, kamusta ka na? Anong nangyari? Anong ganap? Alam mo yung feeling na, yung may mga anak na dito, na yung anak nyo nag-aaral na, tapos uuwi ng bahay, at tanongin nyo, kamusta yung school? Diba, yung iba na anak, ayaw nila pag-usapan. Ayaw nila pag-usapan. Wala, okay lang. Parang wala na silang i-share na ganon. So, I think, ikaw rin yung mag-start ng conversation with your person. Na, mag-spark ng ng interest niya. Itong codependency, I'm seeing this as, parang may escape kasi rito. Merong possible, yung iba sa inyo yung person ninyo, lalo na kung hindi na kayo madalas mag-usap, baka meron tong problema or issue na iniiwasan niya, kaya inaaliw niya yung sarili niya outside of your relationship. Baka meron rin siyang issue sa'yo. Kailangan talaga maging open kayo sa isa't isa. Okay, Virgo Love Life 2025. Okay. Energy ng Cancer, which is emotions. Nurturing energy. Neptune. Neptune is about instinct, your intuition, your connection, divine connection with your person. So, maaring kailangan mong mas maging sensitive sa needs ng person mo. Kung, alam mo yun, do some things, naggumawa ka ng mga bagay that will bring you closer together. Ipagluto mo, 'di ba? Or, set a date together with your person na kayo lang, wherein, let's say, pupunta kayo sa lugar na gusto niya, something na, a place na mag-e-enjoy siya, ganun. Kasi sa relationship naman, kailangan
Pareho kayo nag-e-effort. Oo. And Urus energy is about strength, vitality. So, maaring itong relationship na to, pwede pa tong maayos. Oo. Ma-resolve. Kung ano man tong challenge na to. Meron lang kayong kailangang ayusin, harapin, na parang nagiging obstacle, hadlang sa relationship ninyo para mag-grow. And with the Berkano here, this is new beginning. So, merong bagong simula for your relationship. Kung kayo ay mag-act on it, gagawa kayo ng action. 'Di ba? Mag-e-effort kayo. Okay? So, that is your reading, Virgo. Good luck on 2025. I wish you all the best and see you again.